Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ito, pag-usapan po natin mga sangkay itong pasabog ni Panelo. Paikot-ikot kasi ito sa social media, no? Masyado pong viral ang video na ito. At ito po ay revelasyon tungkol po dito sa mga DDS. So, kung mayroon po mga kababayan po tayong supporters ni former President Rodrigo Duterte at magpahanggang ngayon kay VP Sara, kailangan po ninyong itong mapanood mga sangkay kasi nga po, isa po itong napakalaking revelasyon na dapat po ninyong malaman. Anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa mga bago pa lamang po dito, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, ito na, mga sangkay. Sa mga DDS, para po sa inyo, ang ating vlog ngayon. Ito kasing si Panelo, ewan ko nung naisip po nito, naglabas po ng isang malaking revelasyon. Ito, pakinggan po natin. Ayon po dito, even kahit daw po si Panelo, tanggap niya. Ayon po sa kanya dito mga sangkay na itong mga DDS daw po, ewan ko kayo, bahala na kayo kung mag-agree kayo niyan, mga sangkay, yung mga DDS daw po, mahihina daw po mag-isip. Ayon po yan sa kanya, hindi po yan galing sa akin. Ito, panoorin po natin. Is very strong in Mindanao and the Visayas, but you have victories of Bam Aquino and Kiko Pangilinan in those regions as well. And in fact, they also ranked highly in some of the areas in Visayas and Mindanao. But these are areas where they were once demonized by Duterte supporters. So what do you think accounted for those victories? Yung pa rin, kasi the Gen Z and the millennials constitute 56% of the voting population. Napakalaki nun. More than half yun Plus, at the same time, alam mo, yung Duterte country, talagang maraming... Ayan na itong Duterte country, maraming... Blindly... I'm sorry to say. Nagsorry pa po siya dito, mga sangkay. Talagang bumoto doon sa 10. Kaya ang taas nila doon sa mga Duterte country. Pero pagdating doon sa iba, na maraming mga grupo ng mga bata na edukado, hindi nakapasa yung marami sa kanila. Dun sa among the Duterte. Yeah. But So, parang ang sinasabi, bagamat hindi po ito talagang, kumbaga, wala pong mas pinakamaliwanag na sasabihin ni Panelo na mga bobo ang mga DDS. Pero mga sangkay, pakinggan po natin yung kanyang statement, no? Tumutukoy po ito sa kawalang pag-iisip daw, di umano, nitong mga DDS para po bumoto ng tamang tao. Kumbaga, mga sangkay, bumoboto lamang daw po sila, bumoboto itong mga to dahil kahit wala po silang alam kung sino, wala silang alam sa track record, basta boboto po sila. Panoorin po natin ulit. Ayun nga po dito mga sangkay na so sinasabi niya na uneducated yung mga DDS voters, siya nagpahiwatig. Sabi po dito mga sangkay. Kasi sabi niya, hindi daw po mga edukado ang mga DDS dito. Ito, panoorin ulit natin. Kasi the Gen Z and the millennials constitute 56% of the voting population. Napakalaki nun. More than half yun Plus, at the same time, alam mo, yung Duterte country, talagang maraming blindly mga bulag. So, marami daw pong bulag Wala namang ibang matutukoy dyan mga sangkay, kundi yung mga DDS, di ba? Sa Duterte country daw po, marami ang mga, tumawa pa nga po siya mga sangkay, sabagat parang ayaw niyang banggitin, pero nabanggit na po niya, mga bulag daw po mga sangkay. I'm sorry to say. Nagsorry pa po siya, I'm sorry to say. Talagang bumoto doon sa 10. Ayun. Talagang boboto mga sangkay. Alam nyo na po kung sino-sino yung mga yan. Ito po yung mga DDS candidates. So,
ito po ay hindi nanggaling sa isang opinion mula po sa mga anti-Duterte, isa pong vlogger na pro-government, hindi po galing sa Dilawan, hindi po galing sa Marcos loyalist. Galing po sa isang DDS, isang attorney Salvador Panelo. Siya po ang nagsiwalat dito mga sangkay. Ako kung sisigundahan ko ang opinion niya, pwede nating sabihin half-truth, no? Half kasi marami po walang tiwala talaga sa Dilaw. So, ang iniisip po nila, kahit hindi nila alam yung track record, iboboto po nila. Ang importante, hindi Dilaw. Wala po silang tiwala kasi, di ba, after Ferdinand E. Marcos, noon po talaga nagkandawasak-wasak ng ating bansa. Nagmahal ang mga bilihin, walang mga infrastruktura na napatayo. At ito, mula po sa pagiging mayaman na bansa na halos kapantay lamang po ng Japan, tinitingala ng South Korea, ng mga bansa sa Middle East, ngayon ay napag-iwanan na. So, anong nangyari sa Pilipinas? So, walang ibang sinisisi ang mga taong ito, kundi ang mga sumunod na namuno. At karamihan po doon, Dilaw, mga sangkay. So, half-truth, okay? Pero ang kabila naman mga sangkay na reason dyan, may mga DDS po talaga, mga sangkay, na kahit nakikita po nila, halimbawa na lang, nakikita po nila yung mga project ng pamahalaan ngayon, wala silang pakialam dun. Ang importante lang sa kanila, boboto sila kasi yun po yung kanilang dinudyos. So yun po pumapasok yung blindly, mga bulag mga sangkay na hindi po sila tumitingin sa track record. Tama po ba? Ito po ay base po sa aking, aking pag-a-analyze sa mga nakikita po natin dito sa ating bansa ngayon, na which is ito po talaga ang kapansin-pansin mga sangkay. Ito, may nag-comment ito, basahin po natin. Hindi totoo yan. Matatalino ang mga DDS gaya ng aming number 1 at matalinong senator ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Robin Padilla. Idol namin siya. Sa kanyang galing ang aming talino sa pagboto. Alam niyo na mga sangkay na ito po ay sarcastic lamang po na komento. Totoo naman na ang mga DDS ay mahina ang utak. Tingnan mo ang mga kakamping, mga professionals at ang iba mayayaman at kilalang matatalino. Mga DDS, tabugo. Well, at some point, mga sangkay, nag-a-agree ako, pero sa kabilang banda, nagdi-disagree din po ako, mga sangkay. Kasi, ang problema naman po sa iba, mga professionals, no, ang problema naman po sa kanila, nasusobrahan, na nagiging na sila mga sangkay, na tawag dito, nagiging bulag, kasi, halimbawa na lamang mo, may mga binoboto po sila na para sa kanila, yun na yung pinakamatalino para sa kanila. Pero kung titingnan mo rin po yung nagawa, hindi naman po papasok talaga sa standard ng isang magaling na leader. Kita nyo mga sangkay. Ako kahit po si former President Rodrigo Duterte kung ikukumpara po natin sa nagawa ng mga nauna, no? Malayo po, mga sangkay, malayo. Lalo na po ngayon kay PBBM. Napakalayo po. Ako kung tatanungin niyo ako kung sino para sa akin ang pinakamagaling na namuno sa Pilipinas after Ferdinand E. Marcos, masasabi ko ng madalian na si PBBM yun Kasi for the very first time, nagkaroon po ng mga balita tungkol po sa paglago ng ekonomiya na tuloy-tuloy. Yung inflation, mga sangkay, medyo mabagal po siya, bumaba ang antas. So, nakaka-overwhelm na ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Yung agriculture, pinaganda mga sangkay, may sistema. Yung bigas, napakamura. Yung mga karne, napakamura mga sangkay. May bonus pa na 20 pesos na bigas na masusustain until 2028. So, hindi po mangyayari yan kung mayroon po tayong bobo na presidente. At tingnan po ninyo ang nangyayari ngayon mga sangkay sa ating bansa. Minomodernize ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat sa Pilipinas. Ngayon, pag sumakay ka ng MRT at saka LRT, ang pambayad mo doon, cashless na. 'Di ba? Noon wala naman po yan mga sangkay. Ang airport ngayon, ilang buwan na lamang po mula ngayon mga sangkay, mas magiging modern na. At kagaya na rin po ng China, Singapore, and other progressive countries. At mapapansin nyo ngayon mga sangkay, ito pa, may pumasok po sa Pilipinas na nag-invest. Ito po yung mga electric taxi. Alam nyo guys, itong mga ganito, nakikita ko lamang po yan mga sangkay nung pumunta ako sa China. Kasi napaka-modern po talaga ng bansang iyon.
So ngayon, ina-adapt po ng ating presidente. So malayo po talaga mga sangkay. Kung ikukumpara po natin, sorry sa mga matatamaan, kung ikukumpara po natin sa nagawa ni Corazon Aquino, ni Noynoy Aquino, pagsama-samahin na po, hindi po nila kayang gawin yon o hindi po nila kayang pantayan yan. Maliban pa po yan guys, sa sangkatutak ng mga mega infrastructures na nagkalat sa ating bansa. Well, ano po ang inyong opinion? Kayo ba ay naniniwala kay Sal Panelo, mga sangkay, na ang mga DDS daw po ay mahina yung utak? Bulag, mga sangkay? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.